Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, leader ng BIFF Bungos Faction napatay sa PNP-AFP operation sa Maguindanao del Norte. 10 menor de edad na na-stranded sa dagat matapos mahuling nagra-rugby nasagip ng Coast Guard sa Davao City. COVID-19 cases sa Quezon City tumaas ng 265% sa loob lamang ng 3 linggo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay sa isang joint law enforcement operation ang itinuturing na leader ng BIFF Bungos Faction na si Ismael Abubakar alias Bungos sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong madaling araw ng Hulyo 5. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng 6th Infantry Division at Maguindanao del Norte Provincial Police sa bisa ng mga warrant of arrest kaugnay ng mga kasong murder, attempted murder at destructive arson. Si Bungos na dating opisyal ng BIFF-BIFM ay bumuo ng sariling paksyon at itinuring na high-value target dahil sa pagkakasangkot umano sa mga pag-atake, pambobomba at pananambang laban sa mga puwersa ng gobyerno. Ayon sa militar, malaking dagok sa BIFF Bungos Faction ang pagkaka-neutralize sa kanilang leader at inaasahang magpapahina sa operasyon, recruitment at command structure ng grupo lalo na sa nalalapit na BARM elections. 10 menor de edad ang nasagip ng Philippine Coast Guard matapos ma-stranded sa mga offshore tripod sa karagatan ng San Antonio, Barangay Leon Garcia, Santa Ana, Davao City, madaling araw ng Hulyo 5. Ayon sa ulat, lumangoy umano palayo sa Pampang ang mga menor de edad upang makaiwas sa mga barangay tanod matapos umanong mahuling gumagamit ng inhalant na kilala bilang rugby. Agad namang rumisponde ang Coast Guard at ligtas na nakapagbalik sa lahat ng 10 menor de edad sa dalampasiga. Matapos nito, isinailalim ang 10 sa kustodiya ng Santa Ana Police Station para sa kaukulang proseso. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Sumipa sa 265.22% ang mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa loob lamang ng 3 linggo. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division o QCESD, mula sa 23 na kaso na naitala noong Mayo 21 hanggang Hunyo 10, umakyat ito sa 84 na kaso sa pagitan ng Hunyo 11 at Hulyo 1, dahilan upang umabot sa 146 ang kabuuang bilang ng mga positibo na naitala sa lungsod ngayong taon. Batay sa datos, pinakaapektado ang mga batang edad 14 pababa, habang ang District 4 ang may pinakamataas na bilang ng kaso. Nanguna naman ang Barangay Doña Imelda sa mga barangay na may pinakamaraming naitalang impeksyon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso sa nakalipas na 6 na linggo, hinikayat ng Quezon City Health Department ang publiko na mahigpit na sundin ang mga hakbang pangkalusugan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.